So yung issue ko nung huling video ko dito sa YOLO Park Voltes 5 ay masyado masikip yung kanyang joints. Kailangan ng pala paluwagin. Ituturo ko kung paano. Tsaka i-explore na rin natin yung articulation niya. Una, sa ulo, naka-ball joint ito. Okay naman dito. Wala kayong kailangan ayusin. Pero yung articulation point niya galing sa taas ng leeg tsaka sa ilalim, kaya malawak yung range. Yung mga gulong sa likod ay naka-ball joint, kaya mapapwesto ninyo kung paano ninyo gusto. At meron pa siyang hinge dito, kaya nagagalaw pa siya. Yan. Sa kamay, medyo complicated dito. Hindi ko napansin nung una kong video na meron pa palang butterfly joint dito. Yan. Tatago tapos nalalabas. Yung shoulder pads niya, nagagalaw dito, tsaka dito. So, pag nakababa yung kamay niya, ibaba nyo din to. Pag gusto nyo iangat, iangat nyo to para mas magalaw pa siya. Pag inangat natin to, makikita natin yung mechanism sa loob. Ditong side, merong ball joint na nagko-connect papunta sa katawan. Merong swivel dito na may metal rod. Ang upper bicep ay may nalaglag rotation. So sa pag-assemble nyo sa kanya, make sure nyo na nakasagad. Ganyan. Ito nalalaglag pero okay lang kasi madali naman siya ikabit. Kung gusto ninyo maitiban nyo na lang to, pwede din naman. Sa elbow, pwede siyang single hinge 90 degrees. Kung nakukulangan kayo dyan, meron pang extra dito. Isa ito sa mga pinaka-issue ko na joint sa kanya, yung wrist. At kailangan nyo lang pala siya paluwagin. Galaw-galawin nyo lang siya ng ganyan. Masahihin nyo lang. Hanggang sa lumuwag siya. Pero wag masyado kasi baka naman sumobra. Kung titingnan ninyo sa loob, kung kita dito, yan, may rubber part naman pala siya. Tapos yung fingers niya, tatlo dito magkakasama, natutupi sa taas tsaka sa gitna. Yung trigger finger hiwalay, natutupi din ng dalawa. Tapos itong thumb niya, pwede nyo ilagay ng nakataas or naka-parallel. Yan. Kayo na bahala. Dito naman tayo sa kanyang torso. Meron siyang ab crunch. Pero minimal lang. Pero ang ganda tingnan. Meron siyang waist swivel. Kayo yung mag-assemble nito. Make sure nyo na nakasagad siya. Pagka pala gagalawin yung kamay, wag dito ang hawak, dito. Bawa gusto nyo iangat, ganyan nyo siya iangat. Wag mala sa fingers. Kung gusto nyo ibaba, dito yung hawak. Okay, now dito naman tayo sa back skirt niya. Sabi ko dati hindi to gumagalaw pero naka ball joint pala siya. So, pwede nyo siya iusog kung saan nyo man gusto. Yung side skirts niya ay natataas baba. Yung front skirt ay naka ball joint. Pwede harap, likod, pwede din i-side. Angat natin to para makita natin yung mechanism sa loob. Pag attach nyo ng paa, make sure nyo na nakasagad. Angat natin to. Pwede siya mag-move out. Ang hawak dito, hindi dito. Move in and out. Meron din siyang swivel. Pwede rin siya sumipa paharap at palikod. Meron din siyang drop down hinge dito. Tingnan nyo to. Yeah. Angat natin yung skirt sa kabila. Nakita ninyo? Nahihila ito pababa para mas makasipa pa siya ng mas mataas. Parang ganito. Kailangan sumount natin. Yan. Para makasipa siya ng malayo. Okay, zoom in ulit. Pag ibabalik ninyo, dito yung hawak. Yan. Tapos, balik nyo lang siyang ganun. Sa knee,
pwedeng 90 degrees lang yung igalaw nyong ganyan. Kung nakukulangan kayo, meron pang isa. At meron siyang mechanism dito. Yan o, kita nyo ba yun? Ito ay may hinge at swivel. Swivel. Ito rin ay merong hinge. Hindi na nila kailangan gawin yun, pero nice attention to detail. Yung paa niya, may magandang ankle rocker. So, laging naka-flat yung paa niya pag i-display ninyo, which is maganda. Pwede din siyang paharap at palikod. Kaya kahit anong gawin ninyo, pwede. Naaangat yung kung ano man yung guard na yan. Tapos meron din siyang toe articulation. So, eto na yung full articulation scheme nung Voltes 5. Sinabi ko na masikip siya, pero after playing with it after a few days, luluwag din naman pala siya, pero alalay lang, ingat lang. So sana makahanap din kayo ng copy kasi for sure ubusan nito. Yan lang, bye. Like and follow for more nerdy updates.